Pangatlo, the closing part, yung pinakahuling paragraph ng inyong literature review should have the following. Ito yung tinatawag nating synthesis. Number one, pag sinabi nating synthesis, yung pagsasama. Pero hindi natin literal na pinagsasama yung dalawang variable kasi hindi ka naman pwede mag-synthesize ng isang variable. Yung variables dito na sinisynthesize natin ay yung research ninyo, yung study ninyo, isi-synthesize ninyo sa citations ninyo. Okay? Paano nyo isi-synthesize? Pag sinabing synthesis is you present the relevance. Ano ang kinalaman ng sources ninyo, yung literature ninyo, sa research na ginagawa ninyo? So, i-discuss nyo ulit yun, ina-narrate ninyo. Okay? So, una, number one, make a summary of all significant points na diniscuss nyo na doon sa body drawn from the literature. Yon. Gumawa na kayo ng summary. Kung ano yung mga diniscuss nyo dito sa theme, i-summarize nyo lang. Yun yung unang bahagi. Okay? Sunod, make a critical evaluation of the current reception of the reference sources. So, ano ba ang sinasabi ng mga tao doon sa, kunin nyo yung opinion, and then present your own opinion. Ito din yung ginagawa kapag nagsusulat ng editorial. Try to see if there is substance. Talaga bang importante itong mga sinite ninyong citations, and then ano yung role nitong mga citations na ito doon sa research na ginagawa ninyo. Okay, yung susunod, highlight information gaps. Ito yung tinatawag nating research gap or any errors that you were able to find in the existing knowledge. So sa pamamagitan nitong synthesis, sa bahagi ng synthesis ninyo, i-present ninyo ano yung mga information gaps, yung mga nawawala, yun yung vacuum. Okay? Hindi pa nagagawa na o hindi pa nabibigyan ng kasagutan. And then ano-ano yung mga mali o kailangan pang bigyan ng further research doon sa mga literature na ginamit ninyo. Sunod, make suggestions regarding the possibility of further research. Ito yung diniscuss natin dito sa second to the last. Ano ang pwede nyong isuggest na topic na pwedeng gawa ng further research if meron pang gap o may mga error na nakita doon sa literature na present ninyo. Okay? So, explain how your study fills the gaps in the existing knowledge of the matter. So sa pamamagitan nitong literature review ninyo, magkakaroon na kayo ng idea na kapag ang research ninyo ay nagawa, magkakaroon ng kasagutan itong mga tanong na hindi pa nabibigyan ng kasagutan dati. So yun ang role ng research gap dito sa tinatawag nating literature review.